Isinusulong ng isang grupo sa Cebu ang kahalagahan ng pagbabasa ng libro, lalo na ngayong tutok ang kabataan sa online at sa gadgets. May report si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Rise and shine, Jessie. Malaki man o maliit, anumang sukat, hugis o kulay, ang mahalaga ang nilalaman. Yan ang libro, ang magbibigay linang sa ating kaalaman at magdadala sa iba't ibang mundong magpapayaman sa ating kamalayan. Ilan lang yan sa mga dahilan para simulan ng Malaysian national na si Andrew Yap ang pagkolekta at pagbenta ng mga libro upang mabigyan ng pagkakataon ang publiko na makakuha ng mga librong dekalidad ngunit mura sa bulsa. So all these books come from overseas, UK, US mainly, and our business model is very different. We go on volume. So we negotiate with publishers and distributors on huge volume. There's also one reason why we need the support from everyone, because we cannot do this alone. Ayon sa organizer, isinusulong nila sa ngayon ang ugali ng pagbabasa, lalo na sa kabataan na mas nahihilig sa ngayon sa gadgets at online games. Parang sa development ng children, iba pa rin yung sensory na nade-develop through book reading. You get to touch, feel, and see the colors come alive and pop out. Makakatanggap din ng mga libro mula sa organisasyon ang kanilang napiling beneficiary sa Cebu, ang Sisters School of Mary Boys Town sa bayan ng Minglanilla at Gawad Kalinga na maraming kabataan ang makikinabang. The access to newer books has been a challenge. If you go to our public schools, our libraries, our books are old. I mean, they're still useful, they still have knowledge, but to entice a child, Andrew and I talked about this, to entice a child to actually read a book, read it over and over again, a new book is really different. I mean, to hold a new book, to read a new book, there's something special about it. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.